Pag-aalaga ng crayfish ang napiling agribusiness ni Joseph sa Bulacan at ipinakita niya sa amin kung gaano nga ba kagandang magnegosyo ng crayfish dito sa Pilipinas. Trip lang daw noon ni Joseph na mag-alaga ng iba't ibang hayop kaya itinayo niya ang Sesep's Farm dito sa Santa Maria, Bulacan. At isa sa napagtripan niyang alagaan, ang Australian Red Claw Crayfish. Isa itong freshwater crustacean na pinsan ng lobster. Sa totoo lang, yung crayfish medyo parang aksidente lang, parang trip ko lang na mag-alaga as pet. Tapos ayun, nag-trending, may mga bumili. Then ayun, pinaparami na natin ngayon sila. Tapos goal na natin, mag-focus sa crayfish dito sa farm natin ngayon. Na-associate sila lagi sa ulang based sa experience ko sa mga customers. Pero magkaiba sila. Kasi yung mga ulang, mas malapit sa prawn yung lahi nila. Sila, pwedeng tawagin na rin silang freshwater lobsters. Kasi mukha talagang lobster sila, pero mas maliliit sila sa lobsters. Moving water ang natural habitat ng mga crayfish, mga ilog, creek o dam. Kaya ang mga tangke dito sa Sesep's Farm, kailangan laging malinis ang tubig at well-aerated. Maingat din daw sila sa pagpapakain dahil kapag nasobrahan, pwedeng dumumi ang tubig. Pag pinakain mo sila ng marami masyado, dudumi yung tubig. So ang saktong pakain sa kanila is yung bibilangin mo kung ilan yung stock nito. Then, syempre, kikwentahin mo rin kung ilan yung papakain sa kanila. Dapat saktong-sakto lang. Kunyari, overfeed ka, lumapot yung tubig, bumula, patay sila sabay-sabay. So talagang yun ang babantayan mo, yung linis ng tubig. Hindi nila kayang mabuhay sa mabahong tubig. So araw-araw yung technician natin dito, yun yung tinitingnan nila na kung okay ba yung tubig. Mabuti na lang daw at kukonti lang kumain ng mga crayfish. Once a day o every other day lang sila binibigyan ng konting feeds. Kada crayfish, nung adult, parang 2 butil lang ng feeds ang kinakain nila kada araw. Ang expenses ng pagkain nila everyday, nagkwenta na kami dito. Di pa abot ng 10 pesos. Pinapakain namin sa kanila. Wala pang 200 grams a day. Minsan nga, iniisip mo, lalaki pa ba sila? Magulat ka pag check mo every month, every 2 weeks, nag-ano kami sizing eh. Lumalaki naman, nasusunod yung target size. Mabilis rin daw paramihin ang crayfish. Ang isang adult female crayfish kasi nangingitlog ng 400 hanggang 1,000 craylings. Ang napoproduce namin ngayon per week sa craylings, yung baby crayfish, umaabot na kami ng 1,000 to almost 2,000 per week. Kasi yung pagbe-breeding, medyo, kumbaga mas tumatagal ba, mas gumagaling ka mag-breed. So parang yung yield namin, tumataas din. Sana magtuloy-tuloy lang. Nagbebenta sina Joseph ng mga crayfish breeders mula 4 months pataas. Nakapackage ito ng trio, isang lalaki at 2 babaeng crayfish. Ang presyo, 1,400. Yung binibenta namin doon, nasa 5 to 6 inches kasi mas maganda mag-breed pag mas malalaki yung breeders mo. Siyempre, mas maraming itlog na yon. Ang average itlog nung binibenta namin, nasa mga 200 pieces na per female. Tapos, pag mas napapano mo yun, mas napapatanda mo, magiging kunyari, susunod 250. Pag nabuntis siya ulit, magiging 300. Hanggang sa palaki ng palaki. Ang mga food quality crayfish naman, hina-harvest nila mula 5 to 6 months. Sa ngayon, ang benta namin, all male 3,000 per kilo. Nagre-range yung pieces niya per kilo, nasa 27 to 30 pieces per kilo. Ayon pa kay Joseph, napakalaki ng demand para sa crayfish sa Pilipinas, pero kokonti ang supply. Kaya ang kanyang long-term goal sa Sesep's Farm, mapuno ito ng mga crayfish tanks para makapag-supply sa buong Pilipinas.
Kahit magsama-sama yung mga farm sa Pilipinas ngayon, hindi pa nila kayang i-supply yung demand sa Philippines. Kaya mahal pa. Kasi syempre, law of supply and demand, kung maraming supply, bababa yung presyo. Kasi wala pang nakakapag-produce ng tonelada per month sa Philippines. Ang goal natin, kayanin natin yung ganun sana.